Welcome back muli mga kabi at narito na naman tayo mga kabi. Ako'y may isi-share naman sa inyong bagong kaalaman mga kabi. Ito ay diskarte sa pagbe-breeding ng beta mga kabi. So ito ay bagong diskarte at technique mga kabi na aking ginagawa para lang mapapasurvive ko yung mga beta fry dito sa dako ng Batangas mga kabi dahil bagong lugar, bagong klima, bagong uri ng tubig na ginagamit ko mga kabi. So ginagawaan ko ng paraan kaya sana ay may matutunan kayo mga kabi sa pamamagitan ng pag-share ko sa inyo. At ito'y bilang tugon na rin sa request ng ating kahabi na si Kahabing Chidel Sinena. Yun kahabi, shout out sa iyo. Para sa iyo itong video na ito at para sa iba pa nating mga kahabi na gustong matutong mag-breeding ng betta fish at magpapasurvive. So panoorin nyo lang ang video ko ito mga kahabi. At ito ay mula sa pairing, breeding, pagpapahats ng fry, at pagkain ng newborn o first 1 day old na fry, at hanggang sa magiging juby size mga kabi. Kaya pasensya na, medyo matagal yung inyong pag-aantay kasi kailangan talaga ng mabahabang panahon para may papakita sa inyo yung pagpapasurvive ng mga betta fry mga kabi. Kaya kailangan ng mahabang panahon kasi hindi man pwedeng yung pag-video natin ngayon sa isang linggo i-upload natin. So siyempre para ebidensya na tunay nga yung ating ginagawang video ay inaantay natin yung mga ilang araw bago natin may upload para sure na yun ay hindi fake mga kabi o gawa-gawa. Wala kundi ito ay talagang tunay mga kabi. So ganun ako mga kabi magtuturo mga kabi. Kaya panoorin nyo lang mga kabi at pihado kung may matutunan kayo. At kung may mga katanungan kayo mga kabi, tanong nyo lang sa comment section mga kabi at ating sasagutin. So tara, let's umpisa na panoorin mga kabi. Good morning mga kabi. Welcome back ulit sa ating munting channel mga kabi. Yun. So dahil sa wala kong duty mga kabi, tayo'y malayang gagawa ng vlog para sa breeding ng ating betta fish mga kabi. Yan. So nagpre-prepare na ako ng mga gagamitin mga kabi. So ito yung ating material na female mga kabi, yung platinum na double tail. Tapos yung ating male naman mga kabi ay ito mga kabi. Yan. So ito ay 1 week ko nang nakokondisyon mga kabi mula nung na-order natin sa Davao mga kabi. So ito yung ating pagbibreedingan, yung palanggana mga kabi. Yung sukat nito ay 2 dangkal mga kabi. Yan, susukatin. Oops, yan. Yan. 2 dangkal ito mga kabi. Tapos nilagyan ko siya ng lupa mga kabi. Yan. At kung bakit ko nilagyan ng lupa mga kabi ay maya-maya sasabihin ko sa inyo ang dahilan mga kabi. So ang kulang lang dito mga kabi ay paglalagyan ng bubble nest mga kabi. So kukuha tayo ng paglagyan ng bubble nest. So hindi tayo gagamit noong plastic kasi yung bubble wrap kasi wala ako ng mga kabi. Tapos dahon ng talisay, wala rin ako dito ng dahon ng talisay. Pwede din namang ibang klaseng plastic mga kabi. Pwede din yung foam nga, yung styro, kasi wala din akong makita dito mga kabi. So pang madalian mga kabi, kung anong meron lang sa ating paligid, yun natin kukuhanin. Kaya kukuha tayo mga kabi ng dahon ng saging. Tara, let's kukuha tayo. Yan, kukuha tayo mga kabi ng dahon. Yan, sa 2 lang mga kabi. Sapat na yun. So ayan mga kabi, lalagyan na natin siya ng dahon ng saging. Yan. So ang purpose yan mga kabi ay para naman ay may mapagtataguan yung ating female at saka malagyan din ng bubble nest ng male mga kabi. Yan. So lalagyan natin ng male mga kabi. Lagyan natin yung female. Kuhanin natin. Dali-dali na. Yan. Yun.
Yan mga kabe. So maganda siya mga kabe, maganda. Double tail plaka talaga mga kabe. Yan. So next is yung female mga kabe, lalagay natin. Yan. So para sa ating mga kabe dyan, ng mga newbie sa beta, ay itry nyo mga kabe, at ito naman talaga ay yung tamang proseso. Kuha tayo ng container para lagyan natin ng female mga kabe. Tara, let's. So pupunuin lang natin ito mga kabe. Oops, yan, yung tamang lilibil siya sa tubig ng breeding tank natin mga kabe. Yan, so kuha na natin si female. Yan, hotel. Oops, yun. Ando na siya mga kabe. So, FYI mga kabe, ang magiging call ng breeding mga kabe, kung sakasakali mga kabe, ay yung single tail mga kabe. Yung hapon plakat at hindi siya double tail mga kabe. Yan. So, ganun lang mga kabe, kasi kapag ka nga mag-breeding tayo mga kabe, ang mga beta kasi, pag inlagay mo ngayon, ay bukas pa yan ng umaga magbe-breeding mga kabe. Alas 5 or alas 6 ng umaga hanggang tanghali mga kabe. Yung iba naman ay inaabutan ng hapon. Depende mga kabe sa pagiging mature ng egg niya mga kabe. Depende sa female kung kailan niya ilalabas yung egg mga kabe. Pero kadalasan mga kabe, ilalabas niya yung egg kapag sobrang dami na ng bubble nest mga kabe. So isa yun sa tinitingnan ng female para ipalabas niya yung kanyang egg at makipag-mate na doon sa male mga kabe. Yan. So yun lang mga kabe ang kumpletong materialis para sa breeding mga kabe ng beta mga kabe. So compatible sila at nagliligawan, yan yung start ng ligawan mga kabe. Yung si babae parang gusto magpunta kay lalaki. So yan din yung tanda na yung lalaki ay gagawa na ng bubble nest mga kabe. So kailangan pa rin natin sila pakainin ng live foods mga kabe. So yan, nagiging dominant na si lalaki mga kabe. Yan. At bukas pag mag-mate na sila, hanggang sa mag-hatch mga kabe at magkaka-fry. Pag magkaka-fry na mga kabe, doon ko sasabihin pa yung ibang detalye mga kabe para magsusurvive yung ating mga beta fry mga kabe. Antayin natin bukas ng umaga. So ito na muna sa ngayon mga kabe ang aking mai-share. So update tayo mga kabe sa ating breeding ng beta mga kabe. So alas 6:22 ng umaga mga kabe. So pagdating ko mga kabe, galing sa trabaho at ako'y panggabi, ay wala na dito yung ating female mga kabe. Yun. So malamang na breeding na sila mga kabe kasi mayroong bubble nest sa gilid mga kabe. Yan. So obserbahan natin mga kabe kung sila ay nag-start na mga kabe o talagang nagliligawan pa rin mga kabe. So yan. So pinakain ko nga pala sila ng live foods mga kabe para magiging kondisyon mga kabe. Yan. Maraming mosquito larvae mga kabe. Yan. So ating sisilipin mga kabe. Kunting galaw lang mga kabe, pero dapat talaga mga kabe ay hindi ito sinisilip mga kabe para hindi sila maisturbo sa pagbe-breeding mga kabe. Pero alang-alang sa ating mga kabe na bago lang mag-breeding ng betta fish ay ating sisilipin mga kabe. So ayan, gumagawa ng bubble sila mga kabe. So malamang nag-start na talaga silang mag-breeding mga kabe. Ating silipin dito sa gilid. So hindi makita mga kabe. Ating bubuksan ng kunti mga kabe. So ayan, nag-breeding na sila mga kabe. Yan, pahiga na yung female mga kabe. Yan, so nag-drop na siya ng egg mga kabe. So yung male niyan sa ilalim nagkukulik tayo ng egg mga kabe. Yan, ating obserbahan. Yun.
Yun. Nangulikta siya ng egg mga kabi. Yan. So, ganun sila pag mag-breeding mga kabi. So, makikita nyo naman sa isa ko pang upload na breeding ng betta fish. Kung bakit ganun yung babae pagkatapos mag-drop ay parang namamatay mga kabi. So, yun yung nakita nyo kanina mga kabi na yung female ay parang nakahiga mga kabi. So, ganun yun. So, hindi na muna natin isturbahin mga kabi. So, atin na lang aantayin ng 3 days mga kabi. So, pag 3 days kasi, mag-hatch na mga kabi. So, makikita natin yung mga fry mga kabi. So, yung ating video ngayon mga kabi ay mula sa pag-pairing, breeding, at hanggang sa pagpapasurvive ng betta fry mga kabi. Kasi ang pagpapasurvive ng betta fry talaga ay napaka hirap mga kabi. So, update ulit tayo mga kabi kapag nag-hatch na mga kabi. So, malalaman natin yan kapag halimbawa tapos na sila sa breeding at yung female ay lalayo na sa male at hahabulin ng male yung female. Baliawain niya mga kabi. Antay-antay lang mga kabi at panoorin nyo lang ng continuous yung ating video para maalaman natin yung buo parte sa pag-breeding ng betta at pagpapasurvive ng mga fry mga kabi. So, yun na muna mga kabi. So, mga kabi, ito na yung update ng ating betta breeding mga kabi. So, i-check natin sila kung naging successful nga yung pagme-mate nilang dalawa mga kabi. At kung nag-hatch na nga yung egg mga kabi. So, tara ulit mga kabi ating titingnan. Gagamitan natin ng flashlight mga kabi kasi medyo mahirap tingnan mga kabi kasi maliliit masyado mga kabi. Ayan. So ayan mga kabi, may mga fry na mga kabi yan. Yun o. Yan. So nasa gilid-gilid pa mga kabi. So sila ay free swim na mga kabi. So kaso mangilan-ngilan pang nagpapakita mga kabi. Yan. So malamang yung iba dito pa sa ilalim mga kabi. So hindi ko muna sila gagalawin mga kabi. Sa pag-breeding ko mga kabi, pagkatapos mag-drop ng egg mga kabi, yung female ay hindi ko kinukuha kagad mga kabi. So narito lang ang female. Yan mga kabi. Yan. So hindi ko siya kinukuha mga kabi. So hindi niya kinakain yung fry mga kabi dahil pinapakain ko rin sila ng live foods. Yan. So syempre alam naman nila kung anak nila yun o hindi. At may pagkain naman mga kabi na iba. So ang kinakain nila yung hindi fry nila mga kabi. So kinakain nila yung live foods. So yan ang male at saka yung female yun. Yan. So yan mga kabi, kapag hindi pa rin natin kukuhanin at may itog ulit yung ating female, mulit-muli silang may mate mga kabi. So kaya lang ipapasurvive natin yung mga fry. So kailangan nating kuhanin yung female mga kabi kasi nag-hatch na mga kabi. So ang diskarte dyan mga kabi, pag nagbe-breeding kayo, depende sa inyo. Basta ito ang diskarte ko dito mga kabi, hindi na muna kuhanin yung female hanggang sa mag-hatch mga kabi. Kasi kapag kinukuha yung female at sensitibo yung male, kinakain niya yung itlog mga kabi. So kaya walang napipisa mga kabi. So magulat na lang kayo, walang napisa, wala lahat. So ibig sabihin kinakain ng male yung mga itlog mga kabi dahil sa pagkuha sa female. Yan. So kaya nilalagyan ko ng dahon ng saging para mapagtaguan ng female, tapos malagyan din ng mabulnis at hindi maistorbo yung kanilang pagbe-breeding kasi tago sila mga kabi. So kuhanin muna natin yung female mga kabi. Tinghahanapin mga kabi. Yan.
kuhanin muna itong isa mga kabi. So dandahanin lang natin kasi para hindi magalit yung lalaki mga kabi. Yan. So dapat talaga hindi ito maisturbo mga kabi. So yun lumabas yung babae. So no choice tayo kasi mamaya jujuti na ako mga kabi. So hindi makita eh. Tumatago kasi. Yan. So lumabas din. Oops. Yan. So yun mga kabi. Kinuha ko na mga kabi. So ang gagawin natin mga kabi, bukas ng umaga, yun yung start ng ating pagpapakain sa ating mga beta fry mga kabi. So sundan lang ninyo mga kabi yung aking video at tiyak mga kabi ay may matutunan kayo mga kabi. Yan. So dito na tayo mga kabi sa part na tayo ay magpapakain ng ating mga beta fry mga kabi sa ating pagpapasurvive sa kanila mga kabi. So bago natin sila papakainin mga kabi, ay i-check muna natin kung gaano sila kadami mga kabi. So i-check natin ulit mga kabi. So kahit araw, maglalagay pa rin tayo ng flashlight para makita natin mga kabi. So sisilipin lang natin mga kabi. Oo. So maraming mga kabi sa ilalim mga kabi at saka yun. Yan. Yan, makita nyo mga kabi, medyo pino pa talaga mga kabi. So kapag ka-zoom siya, medyo na blurred mga kabi. Kapag i-zoom. Yan, nakita na mga kabi yan. So mas marami mga kabi sa ilalim mga kabi at yung ating breeder ay andyan pa din. Yung lalaki lang mga kabi kasi kinuha na natin nung nakaraan yung babae mga kabi. So first day mga kabi, ito yung first day ng ating pagpapakain ng ating beta fry for survival mga kabi. Yun, survival mood tayo mga kabi. So siyempre mga kabi, bago natin pakakainin yung ating mga fry, unahin muna natin pakainin yung ating breeder, yung lalaki mga kabi. So live foods mga kabi, yan, kumuha ko live foods, kunti lang. So ating ipapakain mga kabi. Yun, para hindi niya kakainin yung kanyang mga sisiw mga kabi. Yan. Yun. So first day, ito yung pakain natin mga kabi. Papakita ko ito. Yan, itlog ng pugo mga kabi. Yan, nilabon ko ito mga kabi. So ito yung pang substitute ko sa itlog ng manok mga kabi. Kasi siyempre pag itlog ng manok, pwede yun, maganda yun. Pero dapat talaga mayroon kang refrigerator mga kabi para hindi naman sayang na araw-araw bibili ka ng itlog ng manok mga kabi. So itlog lang ng pugo, dagdag 2 peso. So kahit araw-arawin mo sa pagbili, ayos lang mga kabi. Kasi napakakunti lang nito mga kabi ang ating kukuhanin. Sobra-sobra pa nga yung ganito kalaki na itlog mga kabi. Kung pwede nga lang mga kabi yung itlog ng butiki mga kabi. So di ko lang alam kung mayroon yung pula. So ang kukuhanin natin dito mga kabi ay yung pula lang mga kabi. Tapos kailangan natin ng syringe mga kabi. Yan. So pwede din yung dropper sa gamot na pagbibili sa gamot na pambata, may dropper, pwede din yun. Pwede din yung buster mga kabi. Yan. So pakunti-kunti lang. So balatan muna natin mga kabi at ipapakain na natin sa ating mga beta fry. Tara, let's. So ito na mga kabi at nabalatan na natin mga kabi. At mayroon na rin tayong tubig na inihanda mga kabi. Yan. So pwede tayong kumuha dun sa tubig sa pinagbreedingan natin, pero yung ginagamit ko mga kabi ay tubig pa rin sa tap water mga kabi. Kasi kunti lang naman mga kabi. Kasi pag doon tayo kukuha ay siyempre baka magalaw natin mga kabi at madala yung mga beta fry mga kabi. Yan. So kuhanin lang natin yung pula nito mga kabi. Yan. Ito. So pakakainin natin ng egg yolk. Egg yolk ang tawag nito mga kabi. Yan. So siyempre itong puti kakainin natin kasi sayang naman mga kabi.
Yan, nakuha natin yung pula. So yan. Yung itsura mga kabi. Yan, so kainin natin yung pula kasi sayang mga kabi masarap din mga kabi ang itlog na pugo mga kabi. So ang gagamitin natin mga kabi, kunti lang mga kabi. Yan, kahit kalahati nga lang kahit kalahati nga mga kabi, sobra pa ito mga kabi. Yan. Yun. Tapos ay tutunawin natin sa tubig mga kabi. Yun. So ang purpose ng buhangin mga kabi ay hindi basta na mamaho yung excess nito mga kabi ng egg yolk. Kasi inaabsorb nung buhangin o nung lupa mga kabi. Kaya hindi siya basta-basta agad mamaho mga kabi. Hanggang sa abutan ng paglaki-laki ng fry para masalinan ulit ng panibagong tubig o mag-water change tayo mga kabi. So basta ganun yung diskarte mga kabi, huwag munang basta ilipat sa bagong tank yung mga beta fry. Hayaan na lang natin doon hanggang sa lumaki-laki kasama yung ama mga kabi. So raised by father ito mga kabi. Yun. Yan. Medyo matigas na yung syringe. Malaki. Yan. So yan mga kabi. Yan. So kunti lang yung ating ilagay sa kanila mga kabi. Yan. So kalahati lang nitong syringe mga kabi. Tapos ikalat lang. So pag ganun lang mga kabi. Op, yan. Tapos dito sa mga corner mga kabi. Yan. Dito. Yan. Yan. Medyo matigas lang talaga itong kuan mga kabi, itong syringe. Dahil pinaglalaroan na aking anak mga kabi. Yan. So ganun lang mga kabi. So hindi na lang natin titingnan kung kakain sila mga kabi o hindi. Pero tiyak yan mga kabi, kakain kasi gutom ang mga yan mga kabi. So hanggang 5 araw mga kabi, pagkakainin natin sila ng egg yolk mga kabi. Ganun lang. So yun yung first food para sa first day old, 1 day old na beta fry mga kabi until 5 days old na beta fry mga kabi. Once a day na egg yolk mga kabi with raised by father mga kabi. So obserbahan nyo lang mga kabi at matutunan nyo rin ito mga kabi. Huwag lang kayong magmadali, tiyaga lang. So kung may tanong pa kayong iba mga kabi, comments lang ninyo sa comment section mga kabi. So ito yung sobra, napakadami pa mga kabi. So kung may ref lang sana, pwedeng i-ref ito mga kabi. Pero mas maganda talaga pag bago mga kabi. Kasi kahit na ref ito mga kabi, nag-iba pa din yung amoy. So maganda talaga pag bago. Kaya mas maganda para tipid yung pugo na lang mga kabi. Pero pag walang pugo sa inyong lugar, hindi itog ng manok mga kabi. Yan. Thirdly na tayo mga kabi sa pagpapakain ng ating beta fry mga kabi. So pagpapauman nyo na mga kabi, kahapon hindi ako nakapagpakain kundi yung aking misis dahil ako ay pang araw na. At ito yung ginagawa ko ngayong madaling araw mga kabi. So nagmamadali ako mga kabi. So pasensya na. So ayan mga kabi, madaling pa ang paligid mga kabi, may mga ilaw pa. Dahil ito yung madaling araw mga kabi. Yan. So, slide natin mga kabi. Yan. So, andyan yung ating breeder. At andyan yung yung egg yolk natin mga kabi sa ilalim. Yung mga hindi na ubos niya mga kabi ng ating mga beta fry. Tapos yung ating mga beta fry.
Yan yung mga kabe yan oh. Nasa paligid mga kabe. Yan. Yan mga kabe. Yan, dami sila mga kabe oh, yan. Yan. Yan, so pinapakain ko na rin ng mosquito larvae mga kabe. Yung ating breeder ngayon. Yan, nilagyan ko kanina lang. Yan, so hindi natin magtatagal mga kabe, baka ako'y maliit pa mga kabe. Yan. So gagawin ko mga kabe, hindi ko sa sirens. Ibububo ko na lang mga kabe. Kunti lang mga kabe. Yan. Tapos, i-break corner pa din. Ay, maabot ng flashlight. Yan. So, magmamadali mga kabe, baka maliit mga kabe. Yan. Last one. Yan. So, itong sobra mga kabe, tatapon na itong mga kabe. So, lagay ko lang sa gilid. So, yun mga kabe, yung ating third is mga kabe at medyo lumaki-laki na din yung ulo nila mga kabe. Yan. So, ang oras ay 5:35. So, mayang mga 6. So, liwanag na. So, makakain na nila yung mga kabe. So, sa sunod ulit na araw mga kabe, basta hanggang 5 days siya mga kabe bago natin sasabakan ng panibagong pagkain. So, yun muna mga kabe at magandang umaga ulit sa ating lahat. So, ito na yung pang 5 days mga kabe. So, mga kabe, hindi ko na lang sinama yung pang 4 days sa ating video. Kasi medyo mahaba-haba yung ating video mga kabe. So, ganun pa rin naman. So, para sa short mga kabe, para mapaiksi ay hindi ko sinama yung pang 4 days kasi yun nga yung video haba. Tapos lagi ako nagmamadali araw-araw kasi duty mga kabe pang araw. At iyan, basta gayahin mo lang itong mga kabe, yung paglalagay ng igyok, so itlog ng pugo nga pa rin gamit ko. So ipapakain na natin sila mga kabe. Yan. So as usual mga kabe, nandito pa din yung ating breeder mga kabe. Yun yung lalaki mga kabe. At sisilipin natin yung mga fry. So ayan sila mga kabe sa ilalim mga kabe. Yan yung mga fry. At kung mapansin nyo mga kabe, lumaki na sila mga kabe. Yan oh. Makikita nyo yung kanilang mga ulo mga kabe, malaki-laki na mga kabe. Yan, sa gilid pa rin. So ito yung last day na pakain natin sa kanila ng igyok mga kabe. At bukas mga kabe, iba na naman ang ipakain natin sa kanila mga kabe. Yan. So dahil sa nagmamadali tayo mga kabe, tatapusin na natin ito mga kabe. Lalagay na natin ulit yung ating pakain sa kanila. Ganun pa din. Kunti-kunti lang mga kabe. Yun. So naparami ko So di bali mga kabe, may buhangin man. Oops, yan. So, sa bawat corner pa rin mga kabe. Parami. So, okay na yun mga kabe. Oscar kilo na yun mga kabe. Okay na yun. So, bukas mga kabe, ang start natin ng pagpakain ng ibang pakain sa kanila para sa 6 days pataas hanggang sa pwede nang kumain ng ibang pagkain na naman mga kabe. So yun lang muna mga kabe, babus. So dito na tayo mga kabe sa pang-anim na araw natin na pagpapakain ng ating beta fry mga kabe.
So tapos na tayo dun sa egg yolk ng 5 days mga kahabi. So ngayon ay araw ng aking day off at kaya tayo'y makapag-start na ng magpapakain ng maliwanag mga kahabi. Pero ganun pa rin, gagamit tayo ng flashlight para makita yung ating mga beta fry mga kahabi. Yan mga kahabi. Flashlight tan. So ayan, yan. So andyan na sila, nag-antay ng bagong pagkain mga kahabi. At andyan naman yung breeder. Yun, so andun pa din siya. So nagbabubbleness pa rin siya mga kahabi yun. So ganun siya mag-aalaga ng kanyang mga fry mga kahabi. So hindi niya kinakain. At pinapakain ko naman siya ng live foods mga kahabi. Yan. Sana yun, yung mga mosquito larvae yan. Yang natamaan sa flashlight. Yan. So pinapakain ko siya ng mga mosquito larvae. Yan. So mga kahabi, ang pang 6 days natin mga kahabi na pang-6 na araw hanggang sa magiging juby-size o di kaya yung kaya na niya kumain ng mosquito larvae mga kahabi, yung fry ng mosquito larvae. Tara sisilipin natin mga kahabi at alam kong alam yun ito mga kahabi. Tara, let's! So ito na mga kahabi, yung aking ipapakain sa kanila mga kahabi. Yan. So ito ay BBS mga kahabi. Yun. Tama mga kahabi. So hindi natin pwedeng papakainin ng BBS agad-agad yung bagong hatch na fry mga kahabi. Talagang mag-start siya sa egg yolk. Maliban na lang kung ang iyong ipapakain ay yung bagong pisa ng moyna mga kahabi. So ito yung ating BBS. Yan, makita nyo mga kahabi yan. So marami siya mga kahabi. Ito ay hatching without air pump pa din na BBS mga kahabi. So yan. So ito yung diskarte ko mga kahabi. Nagpapatch ako ng walang air pump mga kahabi. So yan, napansin nyo naman walang kuryente dito na malapit. So dito ko lang talaga siya nalalagay. Yan. So hindi pa rin natin damihan ng pagpakain mga kahabi ng BBS kasi kahit ganyan lang kadami yan, madami na yan mamatay lang din sila, sayang. Yan. So ayan na, yung ganito lang kadami mga kahabi. Papa, what's this? Yan, tapos babanlawan natin mga kahabi sa tubig na hindi maalat syempre kasi mayroon yung acid kaya maalat yun mga kahabi. So babanlawan natin ng BBS mga kahabi. Yan. Tapos sabay diretso na pagkain. Marahan lang mga kahabi para hindi mapasama yung fry. Tapos ganun pa rin mga kahabi, every corner kung paano tayo nagpapakain ng itlog kung saan natin pinaglalagay. So doon pa rin mga kahabi. Kasi yun yung nakasanayan nila na area mga kahabi. Yan. So once a day lang ito mga kahabi ha. Huwag nyo pakasubrahan mga kahabi kasi sayang namamatay lang din naman yung mga BBS pag nasa matabang na mga kahabi. So huwag kayong mag-alala, hindi ito kakainin ng breeder. Kung kakain man ng breeder mga kahabi ay pakunti-kunti lang. Dahil mayroon naman siyang live foods mga kahabi. So hindi na masyadong magkakain ito ng BBS. Yun, nalagyan na natin lahat mga kahabi. Yan. So antay-antay natin mga kahabi hanggang sila ay lumaki-laki. So sisilipin natin kung makain ba nila mga kahabi. Kaso parang saan yung flashlight ko? Nak, give me the flashlight, Nak. I will use it. Kinuha ng aking bugo yung flashlight. Thank you. Yan. So
So hindi natin makita yung mga BBS mga kabe dahil sa sobrang pino. So hindi ko rin maaninag. Pero kita nyo naman yung aking yung mga fry mga kabe, medyo malaki na yung ulo mga kabe. Yan. Tapos yan, bumabaloktot yung katawan nung isa. Yan. So sa ganitong size nila mga kabe na parang kasing laki na ng bagong hatch ng Blue Tetra. So kaya na nilang kumain ng BBS. Yan. Mas mapino kasi sila kaysa sa Blue Tetra na bagong hatch, yung bagong hatch na beta fry. So, yan. So ang bait ng kanilang ama mga kabe, oh. Mapasinaya. Yan. So hindi na alam sa kanila. So antay-antay natin mga kabe hanggang sa paglaki nila, mga 10 days mula ng pagpapakain natin ng BBS. Dudugtong ko yung after 10 days mga kabe dito sa video na ito para makita natin kung gaano na sila kalaki after 10 days mga kabe. So subaybayan nyo lang ang aking video na ito mga kabe dahil ito ay sadyang ginagawa ko para sa inyo mga kabe na hirap sa pagpapasurvive ng mga fry. So ganoon na lang muna kabe sa ngayon at antay-antay babos at magandang araw ulit. So 3 days na mga kahabi mula nung ating pinakain ng BBS yung ating mga beta fry mga kahabi. So silipin natin sila mga kahabi kung gaano na sila kalaki at ating kukuhanin na yung ating breeder mga kahabi kasi pa na siya gawa ng bubbles at talagang condition siya. So ating isasalang na naman ang panibagong breeding mga kahabi. Yan, silipin natin mga kahabi. Yun. So yan mga kabe, malaki-laki na sila. Yan. So dapat kasi pang 10 days ko pa sila gagawan ng video. Kaso nga lang mga kabe ay kailangan kukuhanin yung ating breeder. So andyan po yung breeder mga kabe. Yan. So lagi ko siyang pinapakain ng live foods. So yan, kahit hindi ko gagamitan ng bushlight mga kabe. So kitang kita na yung ating mga fry mga kabe. So pakainin natin sila ulit ng BBS mga kabe bago natin kuhanin yung breeder mga kabe. So tara, let's go tayo mga kabe. So ito pa rin yung ating BBS hatching without air pump. Yan. Tapos doon pa rin banlawan natin siya mga kabe. Yan. At ipapakain natin mga kabe. So kunti lang mga kabe, ganun pa rin once a day. Doon. Yeah. So okay na yun mga kabe. At kuhanin natin yung breeder. So bukas ko pa sana siya kukuhanin mga kabe. Kasi may mga mosquito larvae pa na tira. Pero kuhanin na natin mga kabe kasi kailangan ko na siyang isalang ulit mga kabe sa breeding. Saan ba yun? Kamay lang natin mga kabe kasi pagka sigbaw kasi ay baka madala yung sisiw. Yun dito. So update ko kayo mga kabe after 13 days, mag 10 days ito ngayong pizza 17 ng April mga kabe. Para malaman natin kung gaano sila kalaki sa 10 days na BBS yung pakain mga kabe. Para sa sure ball na pagsusurvive ng ating mga beta fry mga kabe. So dito na muna ulit mga kabe babos. So mga kabe, ito na yung pang 10 days ng ating mga beta fry mga kabe. So 10 days natin silang pinapakain ng BBS mga kabe.
So, ang iba sa kanila mga kabi ay medyo maliit pa din kasi gano'n naman talaga, iba-iba yung paglaki nila mga kabi. So, iba-iba yung tubo nila. Kumbaga, mayroong mabilis lumaki, mayroon din namang iba na medyo mabagal mga kabi. Pero mga kabi ay kailangan na nating i-separate yung mga malalaki kasi may tubi mga kabi, may napansin akong tubi mga kabi. Yan, kita nyo naman mga kabi, mayroong malaki na mga kabi. So, ang ginagawa ng malaki na yan ay kapag hindi makukontento doon sa BBS ay kakainin nila yung kapwa nila mga kabi. So, hindi naman nila kayang lunukin, kaya ang gagawin nila kakagatin lang ang mga kabi. Parang tutukain, tapos yun pag namatay tsaka nila kakainin mga kabi. So, kukuhanin natin mga kabi. So, ang tawag niyan mga kabi ay tubi. So, kahit ganyan kalaki mga kabi ay nag-flare na rin ang mga yun mga kabi. So, pwede na nating i-separate yung malaki-laki mga kabi. Kaya kukuhanin natin mga kabi. So, plus lightan natin yung tubi mga kabi. Yan mga kabi, yan. Tubi yan mga kabi, malaki na siya. Yan. Tapos yun pa mga kabi. Yan. So, kinakain na nila yung maliit-liit sa kanila kapag kasi sila nagugutom at wala nang bibis na makakain. Kaya kailangan natin silang kuhanin mga kabi. Yun. So, sureball na ang pagka-survive nila mga kabi at talagang malakas silang kumain ng BBS mga kabi. So, may nakita akong nakalutang, yan. So, kinagat yan mga kabi. Yan. Yan oh. Patay na yan mga kabi, kinagat yan mga kabi. Kaya kailangan natin kuhanin yung tubi mga kabi talaga. So, kuhanin natin yung tubi. So yan mga kabi oh. Makita nyo naman yung sukat niya mga kabi. Yan, malaki na. Yan, kaya kailangan natin siyang kuhanin mga kabi. Kuhanin natin ang mga tubi. So ganun lang mga kabi at medyo mahaba na yung aking video mga kabi. So kukuhanin ko na lang mamaya yung mga tubi. Tapos antayin ko na yung iba pa mga kabi ay magiging kaparehas na kalaki ng tubi mga kabi bago natin i-upload itong video mga kabi. Yan, so pagpasensyaan nyo na mga kabi, medyo mahaba talaga ito kasi kailangan nating maalaman yung saktong proseso mga kabi, yung kumpleto na detalye at saka yung paraan para magsusurvive yung ating mga beta fry mga kabi kasi hindi naman kasi ganun kadali matututunan yung pag-breeding ng beta at pagpapasurvive ng mga fry mga kabi. Kaya kailangan talaga ng tiyaga mga kabi. So pagpasensyahan muna at ngayon ay Pizza City ay hindi ko pa may upload mga kabi. Kasi antayin ko munang yung mga fry ay magkasing laki na nung kinuha ko na tubi mga kabi. Para sureball mga kabi, walang halong dayaan mga kabi. So ganun na muna mga kabi. Good morning mga kabi. Ito na yung update ng ating beta fry mga kabi. So ngayon ay April 28 at kahapon ay April 27 mga kabi. So kahapon yung pang 20 days na pagkain nila ng BBS mga kabi. So i-check na natin sila mga kabi. Yan. So ganito na sila kalaki mga kabi at may mga tubi pa din mga kabi. Yan. So yan. So ang gagawin natin mga kabi ay kukuhanin natin isa-isa para makita natin kung gaano na sila kalaki mga kabi. Kasi malaki itong lagay nila mga kabi. At maraming mga shell ng BBS mga kabi. So ganyan nakadami yung BBS na nakain nila mga kabi ng 20 days lamang mga kabi. So kuhanin muna natin sila isa-isa. So ito yung tubi mga kabi oh. Yan. So malaki na mga kabi.
Yan. So, pag mga ganitong klase mga kabi, kumakain na ito ng kasamahan nilang maliliit mga kabi. Kaya, kailangan talaga natin silang isa-separate mga kabi. So, kaya lang sa kaso ko, dahil ako'y nagtatrabaho at minsan hindi na rin makakasikaso, kaya hindi ko nakukuha sila kaagad mga kabi, hindi ko namumonitor. Kaya, siguro ang natira dito mga kabi ay nasa mga, wala pang 100 mga kabi. Dahil nga, kinakain na nila yung kasamahan nila para mabilis silang lumalaki mga kabi. So kuhanin natin sila isa-isa. So yung iba naman mga kabi ay ganito pa lang. Yan, pero sure ball line mga kabi na sila ay magsusurvive mga kabi. So ganito kalaki, pwede na silang kumain ng mosquito larvae mga kabi, yung bagong pisa. So, hindi ko na binibilang mga kabi ko ilan kasi nalilito ako mga kabi. Yan. Tapos ipakita ko yung mga pinakamaliit mga kabi. So yung pinakamaliit yung ating ibubukod, kasi bukod sa matagal silang lumaki kapag kasama itong mga malalaki na, dahil sila'y naagawan sa pagkain mga kabi. So ang tawag sa amin dito mga kabi ay ihid, kumbaga sa baboy pa. Iba ko lang dito mga kabi, yung matagal tumubo, yung parang bansot, yung gano'n. So ito, so mga ganitong kalaki mga kabi, kinakain na nila itong mga kabi dahil nga malaki na yung kasamahan nila. Yan. So isama pa rin natin mga kabi para makita ninyo kung gaano sila kalaki yung diferensya. So para hindi magtagal mga kabi, i-post ko muna at kuhanin ko sila lahat mga kabi. So yan na sila mga kabi. Yan, makita nyo yung laki nila mga kabi. Yan, oh. Yan, so sure na yung pagka-survive nila mga kabi. Yan. So yung iba halatang halata yung pagka-double tail nila mga kabi. Tapos yung apat naman mga kabi na una kong binukod ay talagang malaki na sila mga kabi. So ito na sila mga kabi, oh. Sasama ko dyan mga kabi. Yan. So malalaki na mga kabi. Talagang kinakain na yung fry na maliliit. So makita nyo yung diferensya mga kabi. Kaya kailangan talaga natin kuhanin yung mga pino mga kabi o kaya yung tubi mga kabi. Kasi mauubos mga kabi eh. Oh. Bukas pa ako ng alas 12, uuwi ng madaling araw, mamad. So yan na sila mga kabi, sila lahat mga kabi. Yan, so kailangan talagang i-monitor mga kabi kapag malaki-laki na yung mga fry mga kabi, kasi kinakain nga nila yung kasamahan, kaya kukunti na lang ang matitira mga kabi. So mas maganda kung mga may aquatic plants mga kabi na matataguan nila. Pero tsaka na kayo maglalagay ng aquatic plants mga kabi kapag malaki-laki na sila mga kabi, para naman sa paghanap nila ng BBS ay magaling na silang magtukoy ng mga BBS, kasi kapag may aquatic plants kasi medyo hirap silang maghanap ng pagkain kapag malaki yung lagayan tapos may mga aquatic plants pa. Yung BBS naman, kumpul-kumpul yun. Kung alin yung maliwanag, doon sila nagpupunta mga kabi. Blue mamad yung informe ko ngayon. Yan. So mas maganda mga kabi, wala kayong tigil sa pagbreeding. Kapag halimbawa ay mayroon ng egg yung inyong female, ay tuloy-tuloy lang mga kabi. So yun lang mga kabi, at susundin nyo lang yung step by step mga kabi. So una, kumpletuhin yung materialis, lagyan ng buhangin o kaya yung lupa mga kabi. Ang purpose ng lupa ay para pagpapakain natin ng igyok ay mapasobra man ang igyok.
ay absorb lang niya yung amoy nun mga kabi, para hindi magkaka-ammonia mga kabi, at hindi mamatay yung ating mga fry mga kabi. So pangalawa, after mag-breeding sila, magdarap ng egg, so wag mo nang kuhanin yung female hanggat mag-hatch mga kabi, para maiwasan yung pagkain ng male doon sa mga itlog, lalo kapag sensitibo mga kabi. So pangatlo, pagka nag-hatch na mga kabi, kuhanin natin yung female, tapos ay itira muna yung ating male mga kabi hanggang sa makakakain na ng BBS yung ating mga fry mga kabi. So 10 days na pagkain ng BBS nila. 5 days muna mula sa pag-hatch, pagpakain natin ng egg yolk or pugo, sug ng pugo or sa manok, basta yung pula lang mga kabi. Tapos ay pagkatapos ng 5 days, 6 days to 10 days, bali panibagong bilang mga kabi, yung 6 yun yung pinakaunang araw ng pagkain ng BBS. So 10 days ng pagkain ng BBS pataas mga kabi hanggang sa sila lumaki mga kabi, hanggang sa sila makakakain na ng mosquito larvae na maliliit mga kabi. So ganitong size mga kabi, pihado na yung pagkain nila ng mosquito larvae na bagong hatch mga kabi, o kahit malaki-laki na mga 2 days hatch, kaya nilang kumain mga kabi. So ganon pa din, ibubukod natin yung mga pino, yung maliliit, para hindi nila makakain mga kabi, kasi bukod sa maiwan sila sa pagkain ng pagkain, sila din mismo ang kinakain mga kabi, kasi mas mabilis lumaki na yung malakas kumain mga kabi kaysa sa kanila na pakunti-kunti pa ang kinakain. Ayun. So at least mga kabi, mayroong sureball na magsusurvive sa ating breeding mga kabi. So ito after 1 month nito mga kabi. So mula ngayon 1 month. Yung iba nito mga kabi, lalo ito, yan, pwede na nating i-out ito mga kabi. So presyohang ano lang, yung parang probinsya lang din sa amin. Yan. So ito ay double tail na platinum white, at kabakas ko pa rin dito si kabading John Limwell mga kabi, kasi kanya yung material na babae, yun, sa kanya yung babae na material dito mga kabi. Kasi yung pinadala sa akin o aking inorderan, pagdating ay hindi pala double tail, so ini-out ko na yun, at yung kanya ang hiniram ko mga kabi. So yan, kitang kita nyo yung pagiging double tail na mga kabi. So ang kal nito mga kabi ay single tail, pero marami ng double tail na lumalabas. Hindi lang masyado makita kasi manipis pa yung tails nila mga kabi, hindi pa sila kumukulay mga kabi. So ganun na lang muna mga kabi, at baka kainin yung mga mas maliit pa sa kanila mga kabi, at hindi ko pa sila napapakain ngayon. At hanggang sa susunod nating mga video mga kabi, at babos.